Hi, ma'am. Kung okay lang sa'yo, pwede ba kita ma-interview? Okay lang naman. Anong name mo? Ann. Matanong ko lang, anong ginagawa mo dito? Wala lang, naglilibang-libang. So, ma'am, tatanong kita, nagmahal ka na ba? Siyempre po, sobra. Anong pakiramdam na nagmamahal? Sobrang saya kasi may inspirasyon ka sa mga anak mo. Yung feel na kasama mo siya? Sobra. Pagkasama ko siya lalo, parang ang dali mong gawin yung mga bagay na yun. Kasi andyan yung inspirasyon mo. Okay, ma'am, matanong kita, are you single ba or taken na? Single or taken? Hindi ko masabi. Alam ko na. You are a single mother, ma'am. Opo. Simulang magbago ang lahat. Talaga tinadhana ko sa mga single mother para mapakinggan ko ang mga istorya niyo. So dahil alam ko single mother ka, nasaktan ka na. Opo, sobra. Sobrang sakit, syempre. Kasi may anak kami, 2. Tapos bigla na lang siyang nawala. So yun yung nakasakit sa'yo, yung ex-husband mo. Ano bang reason bakit kayo naghiwalay? Wala ba tong issue ng third party? Hindi ko alam eh. Wala naman kami pinagawain. Pero ewan ko lang ngayon kung may nakakausap siya. Pero feeling ko meron. Pero hindi mo pa naman napapatunayan? Hindi. Pero ayun yung nararamdaman ko, may kausap siya. Sa sarili mo, ano yung pakiramdam mo na naghiwalay kayo, iniwan ka niya, is para kanyang ginos, di ba? Oo. Sobrang sakit syempre. Kasi nung nandito siya, masaya kami. Wala kaming pag-aaway. Tapos good vibes lang kami lagi. Lagi kaming umaalis. Punta kami sa mall. Mga anak niya, ng family niya. Hindi ako kinakausap. Walang advice, ganun. Parang walang nangyari. Parang hindi kami Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan? Sobrang sakit kasi 9 years kami eh. Tapos sa kanya lang ako umikot. Nakatutok talaga ako sa kanya. Kahit marami siyang nagawa sa akin, sa kanya lang ako yung attention ko sa kanya lahat. Ginagawa ko, paraan, lahat. Ewan ko, hindi ko alam kung anong mali eh. Wala naman akong ginawang mali. Ang sad pala ng dinanas mo sa ngayon. 2 months pa lang ba kayong hiwalay? Magtutuman sa or pinag-uusap ng talagang usap talaga na Wala pa kayong closure? Wala pa. Siyempre sa 2 months na yan, masakit pa yan. Talagang nararamdaman mo is depression and anxiety. 2 days hindi ako kumain nun. Straight. Tapos kinakaya ko na lang kasi tinitignan ko yung mga anak ko, ganun. Na-advisean ako ng magulang ko na hayaan ko na lang yan. Nililibang ko na lang yung sarili ko. Matanong ka lang, kamusta ka na? Sa ngayon, kinakaya ko. Mahanap ako ng paraan para malibang ko yung sarili ko, ganun. Asikasuhin ko yung mga anak ko. Anong pangyayari sa buhay mo kapag inisip mo malulungkot ka? Yung sarili ko kasi parang hindi ko na makita eh. Lugmok na lugmok ako, nasa bahay lang ako magdamag. 1 month akong nasa bahay, hindi ako lumalabas. Hindi ko naasikaso yung mga anak ko. Dahil yun nga sa pinagdadaanan sa mong depressed. Mas anxiety pa, hindi ka makatulog sa gabi, no? Tapos yung time na yun, nung hindi niya na kami kinontak, nanginginig na yung katawan ko nun, tapos hindi ka makatulog, nanginginig yung katawan mo. Tubig lang ako ng tubig nun. So, matanong ko sa iyo, dumating ba sa part na yon na gusto mo na tapusin yung buhay mo? Napaisip din ako ng ganun, pero mas pa rin, iniisip ko yung mga anak ko, kung anong buhay nila, kapag nawala ba ako, anong magiging buhay nila. Kaya mas gusto ko pa rin yung makakasama ko sila. Tinatatagan ko na lang yung loob ko na. Pero kahit sabihin mo yon, hindi ganun kabilis. Oo, mahirap pa rin. Naiisip ko pa rin siya. Pero sa ngayon parang nililibang ko na lang yung sarili ko. Tama yan, tama yan. Tama yung ganun gagawin mo. Huwag mong pilitin na malimutan agad kasi hindi yun ganun kabilis. Kahit ano sabihin ng mga tao or magulang mo, nakalimutan mo, hindi ganun agad-agad yun. May healing processes tayo. Inaabot pa ng taon yan minsan. Sa ngayon is dapat nakapokus ka sa anak mo. Sa katulad mo, may pinagsisisihan ka ba sa naging relasyon yung dalawa? Wala naman akong pinagsisisihan. Pinaglaban ko pa nga siya. Yung akin lang, dapat hindi ko binigay talaga lahat sa kanya. Yun lang yung pagkakamali ko. Binigay ko kasi sa kanya lahat eh. Pati yung time, yung lahat ng Ewan ko kung saan yung mali na nagawa ko. Yun nga, naawa ko sa mga anak ko kasi syempre, mararanasan nila yung ganun, walang tatay. Sa amin hindi naman ganun yung family namin ni lahat okay eh. Sa pamilya ko, sa tatay ko, walang Kaya iniisip ko lagi,
mangyayari pala to. Totoo pala yung gano'n. Sa totoong buhay. Yung mabobroken yung ano mo, ganyan. If ever na mapanood niya yung video na to, ano yung gusto mong ma-message sa kanya? Or gusto mong maiparating sa kanya yung nararamdaman mong sakit na iniwan niya sa'yo? Adul, kung napapanood mo tong video na to, salamat kasi naging party ka ng buhay namin, ng mga anak ko. Salamat kasi ito, nagtatry na rin ako mag-move on. Para na rin sa mga anak ko, hindi ako susuko, kayang-kaya ko tong pagsikapan. Kahit kaming tatlo lang ng mga anak ko. Yun nga yung sabi mo, di ba? Isang sakitan na lang. Isang sakitan na lang. Oh, kakalungkot naman. Dahil single mother ka na. If ever na mapanood ng mga tao to, anong gusto mo masabi sa kanila para kapulutan ng aral ang nag-experience ng buhay mo? Sa mga single mom dyan, kapit lang kayo, kaya natin yan. Andyan yung mga anak natin ayun yung inspirasyon natin. Yung mga yan, wala yan, hayaan natin sila. Mararanasan din nila yan, yung mga pinaranas sa atin. Kaya tuloy lang yung buhay. Andyan na lang yung mga anak natin. Makakaramdam din yan sila ng lungkot kasi wala yung buong pamilya nila. Yung tunay na pamilya. Tama. Salamat. Maraming salamat sa napakagandang istoryang ibinahagi mo sa Stoka ng Binya. Thank you.